Sir, magandang umaga po. Opo, si Rai. Good morning po. Sinamahan. Kakain muna kami, sir. Gusto namin malaman yung kwento ng buhay ni Bobby Angeles. Sana pagbigyan niyo po kami. Okay lang po ba? Oo, kumain muna kayo. Sige, sir. Tapos kwentuhan tayo, sir. Ayos, salamat po. Hindi po. Nagaling na tayo sa kabila tungkol sa side ni Victor Lopez. Isa sa mga nasawi dahil sa tunggalian Victor Lopez dito sa area na to. Hindi mapasok ni Victor Lopez to. Kasi nga, ang nangyari sa buhay niya, ganito eh. Unang-una nung sa PCCR talaga may binirayan, tapos hindi na nag-aaral. Sinaksak din, siguro sa gang. Nabuhay naman yung buhay. Okay. Pagkatapos po nun, yun nga. nabuo po ng pangalan para Doon na bumuo. Kasi nangilag sila dyan, sa totoo lang. Apo. Ang gulat ng Bobby to, hindi ka pwede pumasok sa tulay. Doon kinanain dalawa nung nakatakbo isa, pero isa tumalo sa ilog. May tama na. Pagdating doon sa Osorio, tiga-Osorio patay na. Apo. Isa naman napatid. Kasi merong mga lambat nung araw dyan, pinanguli na isda. Kasi may ilog dyan, dalawa tulay. Dalawa tulay. Gaya bali tatlo, batid ko sa Herbosa. Nabalta ko nung sumasama sa Rayot. Talaga matapang, tol. Oh. Tapang. Sumasabay talaga, walang katawasan. Dito nga, may nilundag yun, nananahi kami, oh. Yan. Katulong ko po, kasi nung araw, meron akong sportswear, yung gawa ng uniform, basketball, volleyball. Meron ako nung araw. Katulong ko yan, nagsisiksag ng mga number, name, saan do. Dumating yung pisa niya, nandyan, hinahabol. Magkainuman pala sila. Apo. Kalalaya lang, laya, munti. Ito, hindi yung kainuman, Okay. Kaya lumundag si Bobby ron. May sigaw, may grabe ako pisan, magpipisang bolo, lumundag yung Bobby. Binubuksan yung balisyon, pagdating doon sa Inabol niya? Bilasi puta, nag-drop, patay yun. Law-lawan, rito, ibang tumira. Ginilit. Hindi ka po ma'am. One time? Hindi sa kili-kili, sa leka kaya kanin. So, palagyan niyo po ba, kaya siya pinatumba dahil parang naging... Alam mo nangyari, bibinyagan. Kasi bininyagan ko na to eh. Siyempre, pinupuntahan siya ng tatay niya, gusto pa binyagan. Tanggol pa lang yan. Mga 6 months pa lang siguro, di wala kang kaisip. Yun nga, tapos, pumunta ng misan, fiesta yun na lang po, pabibinyagan yung to. Kinukulit kami. Sabi ko, Bonnie, bigay mo na. Baka mamaya magwala. Makakita ng tao dyan, naribatin. Gino, mga hindi nalaroon. Ang kinuha niya ng ninong yung Predo. Okay. Bata ni Victor Lopez, yung tirador din. Opo. Siyempre, nababalitaan nila. May tinitira, na-trader ng Predo. Binira yung hindi nga makabunod dahil ng shoot nung Nagiinuman sila? Hindi pa, nagse-setting pa lang para pumunta ng simbahan. Maghahanda pa lang? Maghahanda pa lang. Andito saan sila na? Doon, sa may tawid ng ilog. Okay, magkakasama sila? Tapos po? Kaya nga, binira na si trader si Bobby paglabas yung pintuan ng bahay nila. Tinawag pa niya, pare. Binira ng member dito, tama Pero nagmumura mo, trader ka. Grabe yung ginawa, no? Dinadaan nga sa tulay, laylay yung ganito. 45 yung tumama dyan, 3 butas. Mawawasak talaga yung ganito niyan. Sa palagay niyo ba talagang planado na yun? Planado. Planado yun. Hindi ka nakakabot sa hospital? Hindi na, dito pa lang, dead on arrival. Laylay yung ganito. Sabihin kong laylay to, talagang... Hindi na buhay. Nakikita ko nung tinatakbo na siya, nasa likuran niya ako Guro mga tao ko, mga 3 lang. Ako nasunod pang-4. Kaya kitang-kita ko siya. Pero hindi na huminga talaga, ako patay ito. O saktong ganito Grabe yung ginawa sa kanya, no? Kasi... Takot ilag sila doon. Kasi gano'n naman ang mga sika, pag nasasapawan ka, titradoring ka. Ang mangyayari pa nga, titrader sa'yo kung di mo kumpare, kay best friend mo pa. Kaya ang ginawa niya nga kumpare, kala niya tiwala siya. Yung pala, nakakasilip si Victor ng butas. Andiyan na. Siyempre, bata yun, kakampi kay Dokra yun, Victor. Yun ang istorya talaga. Yung revenge siya parang gano'n. Pero hindi niya naman kaaway. Araw yung maliliit yan, meron bang kaya ilog. Mahilig sila sa kalapating dalawa. Ang kulungan niya, kasi ganyan, kasi sa ulo ko. Doon yung laking bahay doon, tsaka may mga puno roon. Kaya nag-alaga, si Fredo rin nag-aalaga. Oo, doon pagka nadadagit ni Bobby, sinosoli. Yung dadagit ni Fredo, sinosoli naman kay Bobby. Best friend nga yan, nung araw pa. Yun nga, yun ang istorya talaga. Totoo yung Kaya hindi niya rin inaasahan talaga. Oo. Kasi
Pero mo, kaibigan niya pala. Oo, kinuha mo pang kumpare. Siguro si Fredo, tinuring niya rin kaibigan si Bobby. Oo, kasi nga Utusan si Fredo. natusan nga ng Victor dahil yun ang kaano niya eh. Naging bata siya noon. Dami na rin tinumba noon. Kaya, tapos si Dredon nila nangingilag siya. Matalas lang ang pinabibira nito. Siya, baril. Pinaka-mabigat eh, no? Yung Pero may baril yan. sa'yo, yung... Totoo yung pelikula. Di ba napapanood mo totoo yung pelikula? Oo, Oo nga, di ba? Sino bumira doon? Best friend. Spread niya rin, di ba? Ay, siya, walang makakadikit siyempre ng kaaway. Nasulsulan ng nasulsulan. Pag pinatay mo yan, tayo na ang hahawak nito, yung tilensa dito sa lahat. Di ba? Ganun yan eh. Yung area na to, ibig sabihin, hindi nakakapasok si Victor Lopez dito. Dito sa tulay. Kasi yan yan, pag ganyan mo niya, may tulay doon, may ilog eh. Tulo? Oo, dyan. Apo. May ilog dyan. Okay. Siyempre, hindi ngingilig silang pumasok sa teritoryo nito. Ayun. Mas gulugod niya yung lugar. Kaya papasok sila, hindi nila alam, makatago. Okay. Di ba? Pinagplanuhan na talaga nila. Pinakamasakit yun, yung kaibigan mo titira sa'yo. Totoo yun. Lalo na kung matapang ka, angat ka sa laban, titridorin ka talaga noon. Diba? Paplanuhin ka. Ano no, talagang inunahan na siya. Uy, wala. Ang may baril sa 22. Oo. Magnum nandito, may mid naka-jumper. Dinudukot nga, minumura mo. Trader ka. Hindi nga nakapunod. Hindi. Baril yung 45 yun. Siyempre, kayo yung mga nandun, tinakbo mo pa sa ospital. Dinuwag siya sa tulay, pero tingin ko wala na. Laylay lang. Pang-apat nga ako sa taong na kayo sumusunod sa likod. Wala na, tapos sinakay na siya sa sasakyan dyan. Takbo, jeep. Wala rin, patay na. Mga barkada niya, siyempre, galit. Pinuno nila si Bobby, nuknukan ng tapang, naplano rin. Sila pa, alalay lang sila ni Bobby. So, yun na yung... Ang dami rin tao ni Bobby dyan, hindi mo mapasok yun. Pero sa tulayan, nakaabang. Pag may dumarating ng ibang muka, titimbre kay Bobby. Siyempre, during that time, talagang naabutan niyo yung... Nakikipagbarilan kasi nung araw, pag ganun mo dyan sa may dulo na Herbosa, manulupain dyan, bundok na parang tumigas na putik. Okay, Oo, nakikipagbarilan yan, doon lang nakatago. kabahayan. Nakakabarilan niya nga yan, sila rin yung kabayo, si Nonoy Peralta. Pinahanti na, pero lumalaban sa kanila, may baril eh. Nakatago doon sa mga gilid-gilid doon. Hindi mo mapapasok kung madidisgrasya ka. Madidisgrasya ka. Ilag sila dyan. Ilan talaga sila. Guyugod pa ni Bobby yun kung saan magtatago. Opo. Tsaka lahat ng tao ron, tinatangkilik yun. Pag may kalaban, nagtatago yan. May raid, kaya hinahunting polis, ang dami. Papasok sa isang bayan, tinatago, nasa kisame nga yan, nakaganon, no? Tatago. Oo. Ang matapang kami diskarte sa ano, hindi mo mahuli, hindi pa huli. Maana sa tapang niya, Totoy matapang din. Kaya lang, ang tapang nito, nasa ayos. No? Pagkasalbahay ka talaga. Ako kanina kausap natin si Tatay Carding, no? Naikwento niya kanina tungkol kay Bobby Angeles. At si Bobby Angeles, mga dili, at may anak na lalaki na walang iba kundi si Sir Totoy is meeting you. Grabe. Siyempre, gusto ko rin malaman yung kwento nyo dito sa side na to, lalong-lalo na sa iyong tatay. Ano bang nangyari nung panahon na yun? Hindi, sa totoo lang, Ray. Siyempre, yung kwento na yun, hindi naman natin nasaksihan ng in person yun eh. Yung kwento na lang. Kumbaga, kinuwento na lang ng mga nagpalaki sa akin, ng lola ko, lola Anda ko. Mga 8 years old ako. Naisip na ako, sabi niya na, Toy, may sasabihin ako sa iyo ha, pero ito, sa atin lang muna. Kung mo sasabihin sa magulang mo. Sabi ko, wala, ano yun. Kasi dito talaga ako nakatira, sila tatay sa court. Okay. Ako talaga nandito. Sabi niya kasi, yung tatay mo, si Bobby, patay na. Sabi ko, paano patay na eh? Di ba, ang tatay ko, ito si Tatay Carding. Hindi, hindi. Pinakalaki ka lang niya. Kaya nga sabi ko sa'yo, sa atin lang eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, ba't namatay? Ba't patay lang? Inuwento niya, kaya bata pa lang ako. Alam ko na yung istorya. Okay. Then, pag lumalabas ka dyan, maririnig mo yung mga matatanda na ayun nga, kinikita nila. Pag dadaan si Fredo, ayun, pumatay sa tatay mo. So, nakita ko pa si Fredo eh. In person eh. Nakita ko pa siya. Alam, masyado pa tayong mura nun. 8 years old. Mabuti na lang, dito ako napunta kaya tatay. Napag-aaral ako. Nanay ko, si Nanay Bon. Sumalangit na. Tapos naging pulis. Naging pulis ako. 2003. Naging pulis ako. Until now, 2025. Yung mga chewin ko, yung mga naging barkada ng tatay ko, nakakwentuhan ko sila.
Ano yung mga naibabahagi nilang kwento tungkol sa iyong ama, sir? Ayun nga, na madami rin daw napatay, ganun. Sa saksak, naging siga, the same time, kinatakutan. Kaya lang, nung dumating na yung time na nakikilala na siya, meron isang may pangalan na siga talaga na nag-interest sa buhay niya kasi gustong mahawakan yung teritoryo ni tatay. Which is ang Oo. yung area. Ang Laliana Lacson ngayon. Pero ang tawag dyan, Ibayo. Ayaw naman sumama ni Pat sa kanila. Ibig mo sabihin, sir, at some point in time na talagang naalok din itong si tatay nyo na sumapi sa grupo ni Victor Lopez. Victor Lopez. Oo. Ayun ang Tinanggihan totoo. niya? Oo, wala. Okay. Sabi niya, hindi ko kailangan ng grupo kasi wala akong planong umawak ng kung ano dito. Okay. Dito sa lugar ko, nire-respeto lang ako, hindi ako nangargabyado rito. Kasi sila Victor, alam naman natin noon, may mga tong-tong yan, di ba? Yung mga hingi-hingi, hila, pasugalan. So, yun yung kilala natin na Victor, hindi naman tayo naninira. Tapos, ayun, dumating na yung time. May mga nagbubulong na, alam mo naman yan. Babi, may papasok dito si titirahin ka. Makikita sa tulay, parating na. Sinasalubong niya. Inunahan niya. Hindi inunahan, talagang sinasalubong. Nagbabanatan sila sa tulay. Patay talaga. Sarayot, patay. Yung mga kwento lang sa atin, pare, kasi hindi nga natin nakita ng personal. Pero sabi ni Tatay Carding kanina, patalim talagang Doon daw talaga magaling. expert sa patalim. Sa Obaliso. Dumating na yung time na si Fredo, Fredong 45, tao ni Victor Lopez, kababata ng tatay ko, ni Bobby. Kababata, no? Oo, magkaibigan sila. Kinuha niyang ninong, bibinyagan ako eh. May mga kwento dyan nila Asyong na binyag-binyag. Kwento ng tatay ko yun eh. Hindi nga. Oo, kasi si tatay binyag ko nung pinatay ni Fredo, binaril eh. Yung sa buhay ni Asyong Salonga, So, hindi ko alam kung pare-pareho talaga silang pinlano na papatayin sa binyag ng no? Pero parang magkakapareho eh. oo nga, no? Di ba? Si Asyong din. Kaya Asyong ba, birthday ba yun o ano? Binyag din. Parang binyag din eh. Oo, naganak para silang ninong. Ayun na, nakuha ninong, nagtiwala, nakalapit. Kasi hindi ka makakalapit eh. Kapag hindi ka pinayagang makalapit eh. Hindi rin basta-basta, Hindi ka no? makakalapit. Okay. Pero hindi naguutos. Patayin mo yun, hindi. Talagang siya nakikipaglaban. Tulad nung sa iba, anin mo yan, di ba? Ganun yung kwento sa atin eh, di ba? Kumbaga, mataas sila, leader, nag-uutos. Siya hindi. Siya talagang harap sa'yo. Si Victor Lopez ang tinutukoy nyo. Sir, ibig nyo sabihin siya talagang inuutos niya. Oo, inuutos niya lang eh. Maraming bata yan eh. Oo. Pero, tapos na yun. Kahit sa pamilya ni Fredong 45, tapos na. Kasi yung anak niyan, si JR, halos kaidaran ko. Mabait naman yung bata, wala naman. Lagi nga nila akong inaano ron eh. Ayun yung umano sa dati mo, bakit hindi mo ano yun? Oo, yan. Sabi ko, wala namang ginagawang masama. Ang utang ng ama, hindi pwedeng Ipasa sa manahin ng anak. Tama. Di ba? Not unless na aarti siya sa akin. Eh, talagang, nung time na yun, nagtiwala si tatay, ako hindi ako magtitiwala. Parang lesson learned na Sabi ng lola ko sa akin, huwag na huwag kang magtitiwala sa kaibigan mo. Kasi, sir, kilala kayo dito bilang si Si Totoy Lupa. Totoy Lupa. Banggitin nyo lang Totoy Lupa, mga dre. Hindi ako nagbibiro. Marami na ako narinig na hindi naman pwedeng isiwalat natin. Yung hold upan dyan, sa Laliana Kapulong, dati, napakaano niyan. Halos araw-araw yan. May hold up dyan. Snatching. Way back 2003, bagong pulis ako. Kinuusap ko sila. Kasi halos mga kababata ko yung gumagawa eh. Okay. Sabi ko, pulis na ako pag may nangyari dyan. Kayo din mananagot dyan. Na-stop naman. Until now. Pero minsan, mayroong nangyari. Estudyante, tumatawag sa akin eh. Magang-maga eh. Sir, doon ako sa terrace. Sabi ko, sino yun? Nandiyan po ba Sir Totoy? Sabi ko, bakit? Naglapitan yung mga kababata ko rin sa kanto. Sir, na-snatchan siya. Sabi ko, taga-San Antonio, taga-Ilog. Sabi ko, sino yun? Pabalik nyo nga yung patawag mo yung kumuha.
half an hour, bumabalik. Yung kinuha na lang. Yung kumuha ayaw sumama. Sabi sir, ayaw sumama kasi baka Sinabi mo lang masaktan. na gano'n, balik yung ano? Susuli nila. Talaga? Susuli nila. Tucho, grabe, ano? Tapos, dito rin, yung alaga akong taga-luto ko dun sa karinderya ko, naglalakad siya, may iPad siya rito, in-instance din. Eh, kilala ko yung tumiri. Pinuntahan ko sa bahay. Ayaw aminin ng kapatid. Yung kapatid, nangungulungan eh. Mula leg hanggang pa yung tattoo talaga eh. Kaso lang, ang pangungulungan niya, snatching, drugs. Sabi ko, pasoli lang yung iPad, wala na tayong problema. Sabi ko, ako si Totoy, taga Laliana, ako, pulis ako. Mapasoli mo na lang yung iPad ng alaga ko kasi pinaghirapan niya yun. Hindi sumagot siya sa akin ng pabalang-balang. Yung sumunod ba, pwede kong sabi, wag na, no? Tapos namarating yung nanay. Magkamag-anak daw kami na, sabi ko, kung magkamag-anak tayo, wala namang akong problema. Pasoli na lang yung iPad. Kinabukasan, magang-maga, bumalik naman yung iPad. Sinuli naman nila. Yung Bombay sa Black 2, hinold up. Mga naniningil dito yan. Kilala mo rin tumira? Eh hindi, kilala ko nung sinisingil nila. Diyan kasumbong. Kaysa Totoy. Sir, ako, hold up dun eh. Sabi ko saan, sa Black 2. Bakit ka naman hold up? Bilang kayata ng pera sa kalye, yabang mo eh. Hold up ka talaga dito. Ako, tulong mo, sabi niya. Bigyan ka ng pera, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige, ganito na lang. Kapag tutukan ka niya ulit, sabi mo pangalan ko. Pag kilala ko, swerte mo. Pag daw kilala, patay ka. Saksaka ka nun. Sino-sino binabanggit mo pa, di patay ka, di ba? Siguro bumalik siya, naniningid siya, mga isang linggo, 2 linggo, nilapitan na naman siya. Sabi ni Sir Totoy, kaibigan kami, banggitin ko raw siya sa'yo. Sinong Totoy? Si Lupa, Sige na, mag-iingat ka dito. Umalis naman daw yung nangulit. Ganun tayo. Parang ano ka dito, sir, parang padrino yung datingan mo dito, sir, ano? Kahit may nag-aaway dyan, kahit magpapatayan na yan. Basta nakita nila, kumakain niya ako rito eh. Parang ang butch belly ka. Kumakain ako rito pare, totohanan to, ito ha. Nakakamay ako. Mag-aaway dito, talagang matalas. Nagsasaksakan na sila, nagsasaksakan dito, lumabas ng gano'n eh. Sige, pagpatuloy nyo pa yan. Dito kasi ito, sige na, tama na yan, tumigil na kayo. Bati na sila. Tapos yun, balik tayo, Roy, kay Ayan. sa pamilya ni Ayan, Ay, merong kwento na iniisip nga raw nila ako, baka mamaya gumante ako. Dahil nga dun. I'm sure iniisip nila talaga yan. Pero para sa akin, tapos na yun. Kasi magkakalubilo nga kami dyan. Huwag lang nilang pamukha sa akin, di ba? Kasi tinanggap na nga natin eh. Kumbaga, sir, binoon mo na rin sa limot yung gano'n, yung pagganti. Wala na. Pero siyempre, nung bata ka, nung nalaman mo yung totoo, hindi mo mapigilan Galit ako. Pupulis ako. Okay. Parang naging motivation mo rin yun, no? Parang, kasunod nga nun, magpupulis ako, gaganti ako, gano'n eh. Pero hindi pala tama yun nung naging pulis na. Kasi pag naging pulis ka, ikaw yung magpapatupad ng batas eh. Correct. So, hindi pwedeng ikaw ang magbabali doon. Hindi pwede. Ikaw, tagapagpatupad. Dapat yun. Kasi iba sa loob. Net rin kami. Iba eh. Magiging iba ka doon. Isip mo, mag-aaral kayo eh. Pag higante, napalitan. Wala ako kasi batang hali ako eh. Kaya ako Totoy Lupa, lahat ng sugal alam ko eh. Karakro, sabong, bilyar, pool, lahat nakipagpustahan ako eh. Text, kalog. Walang pusta na laruan. Kaya puro pera pusta. 2 piso, 5 piso. Pera talaga. Ngayon, lagi nasa isip yun, pupulis ako, gaganti ako. Pupulis ako. Kalubilo ko dyan, mga siga. Puro siga kalabang ko sa sugal. Nakapagpulis ako, nakapagtapos, sinwerte, napagtapos ako nung tatay ko, nung nanay ko, naging pulis. Pagpasok ko sa training center, sa Baguio, naiba.
naiba yung pananaw ko na naiba ng PNP. Kung sa totoo sa PNP, pag in-adapt mo yung tinuturo nila, maganda. Maano ka dun eh. Alam mo ba, tinetrain kami rin na para kaya mong tanggapin yung mga sasabihin ng tao sa'yo masasakit. Maging matatanggap mo. Matatag. Tinuturuan kami doon na hindi ka basta mabubuli. Ewan ko nga ngayon, bakit yung iba napakababaw eh. Cordillera Administrative Regional Training School, doon ako nag-training. Iba. Paglabas ko yung iba eh. Hindi na yung totoy lupa na gaganti. Ayos ano. Hindi na eh. Yung talagang totoy lupa na polis ako, kailangan ipatupad ko yung batas eh. Makatulong ako sa komunidad eh. Maging safe yung lugar ko, maging maayos, mawala yung krimen, hanggang sa abot ng makakaya ko. Yun lang eh. Pero ito sir, dun sa kwento mo kanina, bilib ako dun sa patakaran mo dito sa area mo, no? Kasi maraming pulis din, hindi ko naman nila lahat. Sir, talagang ginagawa mo ng, syempre, kaya nga yung nagiging sumbungan ka nila dito, kasi ina-actionan mo talaga. Minsan kasi talagang kailangan mong maging no? Yung kamay na bakal na tinatawag, para respetuhin tsaka katakutan ka dito sa lugar. In a manner na in a way na talagang naaayon sa batas pa rin. So doon ako bumilib sa'yo, sir, bilib ako dyan. Kasi, mahirap makipagtalo sa mali eh. Wala kang katwiran eh. Tama. Kaya ako, makikipagtalo ko, lagi lang gusto ko, nasa tama muna ako. Para may katwiran ka palagi. Diba? Correct. Kaya yung mga siraulo dito, kahit tanongin mo naman yung mga tulak na nakapalibot dati dito, yung mga hold-uppers. Sabi ko sa kanila, kung hindi kayo titigil sa hanap buhay ninyo, kung diyan kayo nabubuhay, huwag na lang kayong malapit sa lugar ko. Ngayon, kung mananatili kayo rito, hindi ako papayag. Tatrabahuin ko kayo, hulihin ko kayo, di ba? Umalis naman sila. Diyan sa likod. Sa likod ko, meron dyan maliit na tulak siguro. Bibili siyang 1,000, napapa 1,500 niya. Sabi ko, huwag ka dyan magtulak, nasa likuran pa kita. Baka mamaya isipin, pinoprotektahan. Correct, madadami ka pa. Ngayon, kung ayaw mo umalis dyan, di ba? Hindi sir, alis po ako. Umalis naman. Pero kaya sila umalis, ayaw nyo lang tumigil sa hanap buhay nila. Correct. Lumilipat lang. Yung mga ibang tropa, nagtatanong dito, may wanted. Hindi nila makakapa. Kapakapa natin sa mga bata natin. Nakukuha naman. Nakukuha. Tinutulungan ko sila. Kahit hindi ako sa kanila naka-assign, bilang pulis tayo, tinutulungan ko sila. Yan na dapat, tularan din. Kailangan maging matapang ka rin talaga, sir, no? Totoo yun. Totoo yun, no? Alam mo, kahit anong bait mo, mapipilitan kang ilabas ang tapang mo pag nakikita mong parang walang respeto. Maraming kwento, Ray. Kaya lang kung naka Victor Lopez tayo, sa buhay ko tayo napunta. Hindi, maganda naman eh. Pero parang mas maganda yung buhay ko yata doon. Pwede na sa pili. Hindi, actually, parang padrino naman talaga eh. Yung datingan eh. Hindi, totoo. Kahit tanong mo sa ate ko. Di ba? Kahit magtanong kayo ng matatanda dito, siguro hindi lahat kasi hindi naman lahat natutuwa sa atin eh. Kahit sino ng presidente, may kumukontra eh. Siyempre. Di ba? May position pa rin. Pero mas marami siguro yung naniniwala. Kasi bakit? Kung nakita lang nila ako, tumitigil naman sila. Di sila. Mismo yung mga katabi nila, andyan na si Kuya Totoy. Tumigil na kayo. Nag-iiwalay talaga. Kahit ang sama pa ng loob sa isa't isa. Krisanto ng tundo. Parang ganun no? Dito na, pag kami mga nung pandaraya, mga nandadaya dyan sa Tatlo Tala, sa para pangalan ko binabanggit, kahit pamangking ko raw sila. Hindi nga. Oo, nakukuha sa barangay, tatawag sa akin yung kagawad, yung chairman, mga kumpare ko. Pare, binabanggit ka nito. Parang hindi ko pamangkin yan, pero kakilala ko yan. Sir, linawin mo lang baka, siyempre, kakalat to sa buong kamay nilaan to, sa buong Pilipinas. Kaya nga, pare. Huwag yung gamitin yung pangalan ni Sir sa, wala. Hindi ko kayo kukonsintihin sa mali. Alam naman nila yun. Linawin lang natin. Na kasi baka iniisip ng kabilang panig na naiisip nyo bang gumante. Linawin lang. Ayon sa pagkakapatay ni Fredong 45 sa tatay ko. Apo. Hindi na, wala na sa akin. Yun ang naging dahilan ko, ba't ako naging pulis eh.
Pero nung naging police na ako, iniba ako sa training center. Hmm. Iniba ako ng PNP sa training center. Nag-iba yung pananaw. Nawala yung salitang ganti. Ganti. Okay, so ito, para sa lahat ng followers natin, mga viewers natin, anong natutunan mo sa buhay ni Bobby Angeles? Aral na pwedeng i-share natin sa mga kababayan. Unang-una, wag na wag kayo magtitiwala. Lalong-lalo na sa best friend nyo. Yung malapit pa sa'yo, no? Eh, yun lang ang makakalapit sa'yo. Ayun nga eh. Doon ka wag kang magtitiwala kasi siya lang ang may tsansa na makagawa ng masama sa'yo. Kahit saan naman, di ba? Yung mga pinapanood natin, nang lalason yung tagaluto nila. Correct. Mga malalapit Diba? sa Oo, kanila. ganun naman ha. Mga nakakalapit. Oo, sa mga leader, sa mga gang leader, pumapatay sa kanila, mga kanang kamay nila para makuha yung trono. So, ayun lang. Wag Yan ang natutunan basta ko. ibigay yung tiwala. Totally, wag na magtiwala. Magkasama na lang tayo. Pero Ray, hindi yung tiwala sa'yo. Sa tondo talaga, Ray, kailangan kahit matapang ka. Pag wala kang pinakitang tikas dito, wala kang pangalan dito. Napakaraming pulis dito, pare. Mm. Nadadaanan na nga nila yung Yan nga, yung sinasabi ko kanina. nagpapakilala pa nga sila. Ah. Wala, magkakagulo pa rin eh. Iba kasi yung ano eh. Iba yung may respeto na sila sa'yo. Yan nga, oh. Pero hindi ko sinasabing lahat. Siyempre, may mga biaser dyan, may mga galit sa atin, naiingit sa atin dyan, di ba? Eh, wala naman tayo pakialam dun eh. Hindi naman ako vlogger eh. Di ba? Tama. Napasubo lang naman, pare, kumain ka dito, nagkakwentuhan tayo. Akalain mo, na-interview mo pa ako. Nabuti na nga. Pero nga pala, pare, yung pagkain ko sa gabi, baka pwede mong pasikatin ha. Eh, sir, Hello Catery ha, sa gabi ayun lang. Corona, corner Laliana, Hello Catery. Oh, hello, Kate. Ako mismo nagsasangag dito, tsaka nagtitimpla sa po. Ako panalo. Ito ang tinatawag na ugbo yung pag gano'n. Ay, Kumain maganda kami sa kanina. ulo. Anong edad ba na mayagpag yung pangalang Bobby Angeles, yung tatay niyo po? Ah, ayon sa sa kwento Opo. ano eh, 18 to 21 kasi 1 years old siya napatay. Grabe, batang-bata, no? Hmm. Kayo po ba, ilang taon na po kayo ngayon, sir? Ayun ang mapataw ko dito, pare. 44 na ako ngayon. 44. 44 na. Okay, so, pero tatay, parang kalahati ng taon niya, no? Sobrang na nga ako eh. Siyempre na. Kasi nung 21 ako, nag-ingat din ako eh. Kasi tingin ko kaya umabot ako sa 44. Yun nga, yung turo sa akin ng lola ko na huwag akong magtitiwala sa mga kaibigan ko. So, hindi mo naman lalatin kasi may totoong kaibigan din Siyempre, talaga. ano naman po? Lalo ngayon, iba ngayon. Mas madali ngayon eh, kumpara dati. Ngayon, iba na, nakita mo naman yung tirahan ngayon, di ba? Opo. Kaya dapat lalong, kung mag-iingat ka nung panahon nila, 10 dobling ingat ka ngayon panahon natin. Iba ang panahon ngayon, mas madali. Kesa dati. Oo, mas madali ngayon. Mas madali yung trabahuan, mas madali. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.